Kapansin-pansin na ilag si Chinese President Xi Jinping nang maglakad sa red carpet at makaharap ang mga kapwa APEC leader gaya ni Pangulong Aquino kahapon. Ayon kay De La Salle University International Relations Professor Richard Heydarian, patunay ito na tila lumiliit ang mundo ng China dahil sa mga maritime dispute nito. Dagdag pa ni Heydarian, may epekto na sa China ang pagkapanalo ng Pilipinas sa round 1 ng arbitration case. Nakikita mo sa body language ni Xi Jinping, hindi siya masyadong confident this year. Last year, very confident yung body language. Talaga feel nila silang leader in the region. Sa ngayon, hirap na ang APEC na gumalaw sa dami ng bansang kasama rito. Dagdag pa dyan ang ginigit ng China sa APEC na Free Trade Area of the Asia-Pacific na posibleng maging karibal ng Trans-Pacific Partnership ng US. Pareho nilang palalakasin ang kalakalan na walang taripa. APEC is already unwieldy as it is, di ba? Yung 21 members. China wants to be a leader in the region. Paano ka naman maging leader when at least 4 or 5 countries see you as a national security threat? Puna ng isang eksperto, mas lalong kita ang pagliit ng mundo ng China sa mga bilateral meeting ng Pilipinas sa ilang bansa, partikular na sa Vietnam, Amerika, Australia, South Korea at Russia. Pero pagdating sa Japan at United States, military aid ang piniprovide nila kasi talagang gusto nila mas malakas ang Pilipinas. Kasi takot sila pag mahina ang Pilipinas at walang deterrence, baka yung China maging mas abusado at baka magkaroon ng gyera. Tingin ni Heydarian, ang strategiya ngayon ay palakasin ang Pilipinas para maghunos dili ang China sa mga ginagawa nito. Bagamat aminado si Heydarian na hindi nito mapapaatras ang China sa mga lugar na okupado na nila. Dahil nga iniwasan ng mismong APEC ang usapang politika para pagtuunan ng ekonomiya, inaasahang sa ASEAN Summit ngayong weekend magkakaroon ng mainitang pag-uusap ang mga leader ng bansa sa issue ng South China Sea. RG Cruz, ABS-CBN News.